Po. Good morning po. Ay, magandang umaga po sa inyo sa RMDXL, DCXL, Mhm. Sir Ramli at Ma'am Jane. Sa lahat po ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Magandang umaga po. Sir Ronel, isang malupit na tanong agad. Sorry ha. Eto, bagong gising ka talagang ngayong umaga eto mamaya sona na pero sinasabi nila na kayo po ang isa sa mga tinuturing na backbone ng ekonomiya, ang pangingisda, aquaculture, agriculture. Pag sinabing backbone, kaya pa ba? Ang hirap ng kalagayan ngayon ng mga mangingisda sa loob ng 5 taon na panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasabing backbone pero hindi nararamdaman ng mga mangingisda yung support ng pamahalaan. Sa katunayan, tayo paglipas ng 5 taon na panunungkulan ni President Bongbong Marcos, ang mga mangingisda ay patuloy na nasasadlak doon sa pumunoy ng kahirapan. Sa katunayan, ang survival na lang yung mga mangingisda ngayon. Kung dati, pag pumalakad ka isang araw, kaya mong sustain yung pangangailangan mo sa 3 araw, sa linggo. Pero ngayon, talagang survival na lang. Ibig sabihin, kinakailangan mong tumawot na isang beses para ka kumain, kulang pa nga. Kasi ngayon, look, halos 50 to 100 pesos na lang yung kinikita ng mga mangisda dahil dun sa iba't ibang problema na kinakaharap nito sa ating pangisdaan. Ang isa sa pinaka tampok na issue ngayon ng mga mangisda, na lalo nagpabagsak sa kabuhayan, mula sa madaming problema, itong patuloy na pagkataas ng produktong petrolyo na kung saan ay mula sa dating 55 pesos lamang yung gasto sa kada ah, litro ng gasolina, sa 10 litro kada palaot o 550 lamang ay tumubo at talagang lumaki yung gastos. Lalo no itong magkaroon ng oil shock, Mhm. sa langis, itong dahil dun sa gera sa Iraq sa Iran na inilunsad ng US, dama yung Pilipinas. Imagine 120 pesos sa kada litro nun. At ngayon, bagamat may pagbaba siya, pero mukhang papalo na naman sa 90 kada litro yung presyo ng crude petrolyo. Aha. Dati pa, hindi pa po ganyan kataas yung presyo ng langis, ay 80 to 90% ay napupunta na lamang doon sa mga kumpanya langis yung ating gastos. Lalo ngayon na talagang mas tumataas pa yung, yung presyo nito. Okay. Kaya talagang napakahirap ng kalagayan ng mga mangisda. Sabi nga natin, survival. At yung iba ay nauobliga na maghanap ng alternatibong pagkakakitaan tulad ng pagko-construction, yung mga mahal sa buhay, kung mayroon niya kung mayroon man niyang mga anak, katuwang. Tapos ang asawa nauobliga rin na mamasukan, para lamang makaagapay doon sa problemang kinakaharap ngayon na dati ay hindi naman 'to nangyayari dahil dito sa mga ganitong kaganapan. Alam mo, nakakalungkot, di ba? Rajuman Ramsey, Sir Ronel, talaga yung mga mangingisda ho natin, yung mga magsasaka natin, gaya na sinabi ho niyo, parang survival na lang eh. Parang araw-araw, pag may kinitang konti, may makain lang sa araw na yon, parang okay na. Pero, yun nga, pero Sir Ronel, meron ba kayong datos kung gaano karami na sa mga mangingisda ho natin ang tumigil na sa pangingisda kasi talagang hindi na kaya yung mga Gastusin, hamon, oo. yung mga gastusin, yung sunod-sunod na taas presyo sa langis. Ang aming pagtaya, nasa 50% na ng mga mangingisda ngayon ang hindi na lumalaot dahil nga dito sa hindi na makagapay doon sa sobrang taas ng presyo ng langis. Tumigil sa paglaot hindi dahil ayaw nilang lumaot, kasi nga dahil nalulugi lang. Mhm. Kaya anong nangyayari, yun, naghahanap sila ng ibang alternatibong pagkakakitaan para maka-survive. Pero yung kasi mga construction, hindi rin naman sapat yung sahod diyan. Tapos hindi naman lahat din ay mapatanggap doon sa trabaho. Mhm. At
siyempre yung taas ng presyo ng bilihin, sabay-sabay yan eh. Ang mangisda rin naman kasi hindi lamang sa usapin ng gasto sa paglaot kasi consumer din yan tsaka commuters. Kaya sabay-sabay yung atake. Kaya talagang wala gutom, no? At hirap yung nararanasan ng mga mangisda. Alam niyo kung mapupunta tayo sa mga komunidad ng mga mangisda, sabi nating makikita ang kalagayan. Wala nang di na nakakakain 3 beses ang araw, isang beses ang araw, tapos ang inuulam na lang yan, noodles, no? Minsan may toyo, asin, minsan wala pang ulam. Ang mahalaga, merong bigas. Kaya ito yung sitwasyon ng mga mangingisda ngayon dahil dito sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Kaya nga yung ating sanang panawagan dyan para at least mabawasan yung presyo nito, no? Yung pag-alis doon sa excise tax tsaka yung VAT sa langis. Mhm. At ang pinaka sa maximum, dapat ibasura yung oil deregulation law dahil ito naman yung isa sa dahilan kung bakit ginagawa ang asal ng mga kartel ng langis, no, dahil doon sa batas na ito na nawala ng kontrol yung ating pamahalaan bagkus ay binigay yung layo doon sa mga um, kartel ng langis. Kaya ganito patuloy yung paglobo ng produktong petrolyo dahil dito sa batas na ito. Kaya dapat excise tax, value-added tax, itanggalin tapos ibasura yung oil deregulation law nang sa ganun ay magkaroon ng kapangyarihan yung gobyerno para i-monitor kung ano ba yung mga batayan kung bakit tumataas yung presyo ng produktong petrolyo na siyang nagpapahirap ngayon sa ating mga kababayan. At maliban dyan, no, iyan ay ilan lamang doon sa mga problema na kinakaharap ng mga mangingisda. Ang dami-dami naming issue, andyan yung patuloy na pagkasira din ng ating mga pangisdaan tulad ng mga proyektong reklamasyon na nagagamit sa mga baybayin. Mhm, mhm. Pinapalayas yung ating mga mangisda dahil dito sa mga reclamation projects, isira yung pangisdaan. At pinakamalaki nga dyan na reclamation project dito sa bahagi ng Bulacan, yung 2,500 hectares ng Manila International Airport, no, ng San Miguel Corporation. At meron tayong mga reclamation projects sa Manila Bay na nasa 22, no? Ito yung mga na-issue ng environmental compliance certificates ng DENR. At hindi lamang yon, no? Kung hindi ka man na-reclaim yung iyong lugar, issue pa rin namin itong 15 kilometers municipal waters, no, na kung saan ay hindi na exclusively na napapasa kami ng mga mangingisda bagkus ay nakakapasok yung mga commercial fishing vessels, no, na hindi kaya na sumabay doon sa mga malaking commercial na palakaya. Kaya maging ito ay kasama doon sa kinakaharap ng mga mangingisda. Kaya talagang nakakalungkot, no, na sa bansa nating isang bansang mayaman sa pangisda, yung mga mangisda yung naitala na poorest of the poor dahil dito sa mga ganitong problema. At Sir Ronel, ngayon po na nabanggit natin lahat ito, ano ho ang nais niyong iparating sa Pangulo at siyempre ano rin po ang may bibigay niyong suhestyon para matulungan din po ang ating mga kasamang mangingisda? Lagi natin pinapanawagan, no, na dapat ay magkaroon ng comprehensive plan yung ating kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos para sa mga mangingisda, no. Matagal na nating pinapanawagan na dapat matigil din yung mga sinasabi nating mga proyekto na sumisira sa ating pangisdaan tulad ng reclamation. Dapat ay tiyakin na yung eksklusibong karapatan ng mga mangingisda sa 15 kilometers municipal waters ay makamit, no? Suportahan yung mga mangingisda na may sa batas itong House Bill 5606 o atin natin civil kung saan ito yung magtitiyak para doon sa eksklusibong karapatan ng mga maliit na mga mangingisda dito sa ating municipal waters. At sa panahon, no, na mayroong mga hindi nakakalaot ang mga mangingisda, dapat magkaroon ng economic subsidy ang mga mangingisda, 15,000 sa panahon ng hindi nakakalaot. Kasi lalo ngayon, ito,
naalala natin, no, dagdag din sa problema ngayon. Mhm. Kumakaharap tayo doon sa panahon ng habagat at hindi nakakalaot yung mga mangingisda. Imagine, mula June, kaabot yan hanggang October, bali 4 months, no? Aha. Ng paglaot dahil dito sa naranasan nating habagat. So kailangan sa panahon na yan, magkaroon sana ng pag-get na tulong ang gobyerno Mhm. sa pamamagitan ng subsidy, no? Pero nakakalungkot dahil walang natatanggap yung mga mangingisda. Kung meron man ay napakaliit na bilang lamang ng mga mangingisda. Kung matatandaan natin itong Presidential Assistance for Fisher Folks and Farmers, no, ay 15,000 na mga mangingisda lamang yung pabibigyan, habang nasa 2 ayon sa datos mismo ng PSA, 2.7 million yung mga registered na mga mangingisda, hindi pa kasama yung hindi rehistrado. Tapos 2,000 lamang yung mabibigay. Tapos nitong 2025, itong fuel subsidy, dahil nga doon sa problema rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, Mhm. 45,000 lamang ng mga maliit na mga mangingisda, no, yung nalaanan, at ito ay sa 3,000 lamang. Kaya napakaliit na porsyento kung ikukumpara doon sa mga registered na mga mangingisda. Ito yung mga pinapanawagan namin na dapat ay agaran na tugunan ng administrasyon ni Bongbong Marcos, nang sa ganun ay makakagapay o makasurvive yung mga mangingisda, at siyempre same time matiyak natin yung kasiguruhan sa pagkain ng ating bansa, dahil kung yung mga tagapaglika, no, ng pagkain ng ating bansa, yung mga mangingisda o mga magsasaka ay walang suporta sa administrasyon, tiyak na magkakaroon tayo ng problema sa kulangan sa ating pagkain. Mhm. Sir Ronel, Kaya yun yung aming mga panawagan. No? Panghuli na lang po, Sir Ronel, ang pamalakaya po ay kasama po sa mga makikiisa o magsasagawa po ng kilos protesta mamaya, kasabay po ng SONA ng Pangulo. Kumusta po? Handa na po ba ang inyong mga ilalatag na programa mamaya? Yes po, tama po. Handang-handa na yung mga mangingisda, no, sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Mamaya tayo ay sasama doon sa iba't ibang mga sektor, sa ating mga kapwa kababayan, no, para magsunsad ng ating tunay na SONA, no, ng mamamayan. At doon ay ilalatag natin kung ano yung tunay na kalagayan ng mga mangingisda, dahil ang tunay na nakakaalam, no, at may siyentipikong patayan para magsabi nito yung mismong mga nasa ground, yung mismong nakakaranas nitong ganitong kalagayan ng sa ating bansa. Inaasahan natin siyempre ibibida, ipagmamalaki naman ni President Bongbong Marcos yung kanyang mga nagawa tulad ng mga nakaraang mga taon na iniaangat niya ang kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino, tinutulungan ang tinitiyak yung pagtulong sa mga magsasaka at mga mangingisda. Pero hindi namin naramdaman, pagkos ay patuloy kaming dudubog sa kumunoy ng kahirapan. No? Kaya mamaya, sasanib tayo para doon sa pag-uusad ng ating SONA at pahayag yung tunay na kalagayan. At panawagan din, no, sa administrasyon ni Bongbong Marcos na dapat tugunan yung matagal na nating mga panawagan na maisulong yung tunay na reforma sa lupa at pangingisdaan na siyang tanging solusyon para doon sa mga matagal ng problema na kinakaharap ng mga magsasaka at ng mga mangingisda. Coronel, maraming salamat po sa oras na inilaan niyo po sa amin. Mabuhay po kayo, mabuhay ang pamalakaya. Maraming salamat din po at mabuhay din po kayo. Sir Ronel Arambulo, ang Vice Chairperson ng Pamalakaya. Kami po inyong mga Radyoman Ramsey Tirona. Radyoman Jane Martin. Babalik pa ang SONA ng Pangulo, ang ika-5 yugto, the RMN News Special Coverage. Oras natin, 5:30.